Nagsimula ang kwento bandang taong 800 AD nang biglang bumulusok mula sa kalangitan ng isang dambuhalang sasakyang mula sa kalawakan at bumagsak sa isang lawa. Dahil sa lakas ng impact, nagsipagkaripas ang mga hayop sa paligid sa takot. Mula sa wasak na sasakyan, lumabas ang dalawang nilalang na kahawig ng tao, suot ang makabagong armor na pangkalawakan. Ang isa ay hirap na kinakaladkad ang kanyang sugatang kasama patungo sa dalampasigan. Pagdating doon, tinanggal niya ang kanyang helmet. Ngunit agad siyang nawalan ng malay habang may saglit na alaala na sumagi sa kanyang isip. Ilang oras ang lumipas. Nagising siya at natuklasang wala ng buhay ang kanyang kasama dahil sa malubhang sugat sa dibdib. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyari, may narinig siyang kakaibang tunog na tila tawag mula sa isang makina. Napansin niya ang kanilang AI na kagamitan na palutang-lutang sa lawa, kaya agad niya itong kinuha. Inutusan niya itong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mundong kinaroroonan nila. Bumukas ang aparato at ang lahat ng datos ay direktang pumasok sa kanyang isip sa pamamagitan ng kanyang paningin. Pagkatapos inilibing niya ng maayos ang kanyang kasama at nagsimulang tuklasin ang kagubatan sa paligid. Di nagtagal, nadiskubre niya ang patay na balyena malapit sa isang nayong winasak at iniwan. Malinaw na hindi tao ang may kagagawan ng pagkasira. Bigla siyang kinabahan nang maramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Agad siyang tumakbo, ngunit sinalubong siya ng isang mangangapayo na bigla siyang pinatumba at nawalan siya ng ulirat. Nang magising, dinala na siya sa isang pamayanan ng mga Viking na papalibutan ng matataas na bakod na kahoy, matatagpuan sa gitna ang isang malawak na bulwagan. Doon tinuturuan ni Haring Hrothgar ang kanyang anak na si Freya kung paano humawak ng espada at lumaban. Habang nagpapahinga sandali, tahasang sinabi ni Freya na hindi niya pakakasalan ang lalaking si Wulfric na pilit inaangkin ang karapatan sa trono. Hindi nagtagal, dumating si Wulfric sa bulwagan, ngunit dahil sa kanyang mapagmataas na asal, agad na nainis si Freya at lumabas. Naiwan sina Hrothgar at Wulfric upang pag-usapan ng isang kakilakilabot na pangyayari, ang pagkawasak ng isang kalapit na nayon. Ayon kay Wulfric, habang sinusuri niya ang lugar, may natagpuan siyang kakaibang lalaki, isang dayuhan na tila hindi taga roon. Nahuli niya ito, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagmula. Samantala dinala ang bihag sa gitna ng nayon, kung saan pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa kakaiba niyang kasuotan. Kalaunan, isinama ni Wulfric ang lalaki sa isang kubo upang imbestigahan. Nang tanungin ang kanyang pangalan, sinabi nitong siya si Kainon. Iginiit din niyang galing siya sa isang hilagang isla at naglalakbay lamang para manggaso. Ngunit hindi kumbinsido ang mga Viking at pinaghinalaan siyang may kinalaman sa pag-atake. Dahil dito, itinali nila si Kainon sa isang poste at iniwan muna. Nang makaalis ang mga bantay, sinubukan niyang pumawala gamit ang isang bakal na nahagip niya. Halos makalaya na siya nang biglang pumasok si Freya. Nalaman niyang siya ang inatasan ni Wulfric na asikasuhin ang mga sugat ng bihag. Pagsapit ng gabi, muling nag-usap sina Hrothgar at Wulfric tungkol sa trahedya. Ipinagutos ng hari na hanapin si Gunnar, ang pinuno ng nasalantang na yon, upang ipaliwanag na wala silang kinalaman sa nangyari. Sa kubo naman, habang ginagamot ang kanyang sugat, tahimik na kinausap ni Freya si Kainon. Pinagbintangan siya ang utak ng pag-atake, ngunit matindi niya itong pinabulaanan. Habang nagtatalo sila, nakasingit si Kainan at nagawang makatakas, kasabay ng pagpapatumba kay Freya. Tatakbo na sana siya palayo, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sungay, senyales na may sumasalakay sa kanilang nayon. Nagkagulo ang mga Viking at agad naghanda. Iniisip na si Gunnar ang bumalik para maghiganti. Ngunit sa kanilang pagkabigla, napansin nilang nasa loob na ng nayon ang kalaban. Hindi nila alam na isa pala itong mabagsik, na nilalang mula sa ibang mundo na walang awang pumapatay ng mga tao. Samantala si Kainan na tila may alam sa nangyayari ay hinabol ang halimaw, ngunit nahuli na siya sa oras. Sinakmal ng kakaibang nilalang ang isang bantay at dinala ito sa tuktok ng pader. Napasigaw si Kainan at tinawag itong Morwen sa kasinubukang sundan, ngunit muli siyang naaresto ng mga Viking. Galit na pinagsabihan siya at itinali sa isang malaking bato. Habang nanghihina, binalikan siya ng alaala kung paano nilusob ng Morwen ang kanyang planeta at nilipol ang kanyang mga kababayan. Kinabukasan, dinala siya sa bulwagan kung saan naghihintay si Hrothgar. Pinayagan siyang magsalita at ipinaliwanag niyang hinahabol niya ang isang halimaw na tinatawag na Morwen.
Ayon sa kanya, nilusob nito ang kanilang mundo at gumagamit ng nakakasilaw na ilaw sa buntot para akitin ang mga biktima. Inamin din niyang siya ang nagdala rito sa nayon ng hindi sinasadya. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Hrothgar at tinawanan pa ang kanyang paliwanag. Batid ni Kainan na hindi titigil ang mga Viking hanggat hindi nila napapatay ang kung anumang nilalang ang nasa paligid. May isang nilalang na umatake kanina at ngayon ay nagmamakaawang payagan siyang sumama sa paghahanap. Hindi nagtagal, umalis ang mga mandirigmang Viking kasama si Kanon na binigyan ng sariling kabayo upang tuklasin kung sino o ano ang nasa likod ng pag-atake. Sa kanilang paglalakbay, inalok siya ng panday na si Boromir ng Mead, ngunit agad niya itong iniluwa, tila hindi niya gusto ang lasa. Habang nagpapatuloy sila, napansin ni Wulfric ang mga bangkay na nakahandusay sa paligid at iminungkahin niyang maghiwa-hiwalay sila upang mas mapabilis ang paghahanap. Tutol si Kanon sa ideyang ito, ngunit nanaig ang utos ng hari na maghanap sila ng pares-pares. Mas pinasok ni Hrothgar at Boromir ang masukal na kagubatan at doon nila natagpuan ang pugot na ulo ng isang kabayo. Sa kabilang banda, may dalawang mandirigma na nakakita ng mga nasunog na bangkay malapit sa isang kuweba. Sa kabila ng panganib, nagpasya silang pumasok. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong sigaw mula sa loob. Agad nagtipo ng iba pang Viking sa bungad ng kuweba at dali-daling pumasok upang sagipin ang kanilang mga kasama. Sa loob, hinarap nila ang isang dambuhalang oso na walang awang umatake. Naging marahas ang labanan at may dalawa pang nasawi, ngunit sa tapang at mabilis na pagkilos ni Kanon, nagawa nilang mapabagsak ang halimaw matapos itong paulit-ulit na saksakin. Pagkatapos ng laban, kinilala ng hari ang kabayanihan ni Kanon at ginawaran siya ng kalayaan. Bilang pagdiriwang sa kanilang tagumpay, nagdaos ang buong nayon ng isang masayang handaan. Pagsapit ng gabi, nakasuot na si Kanon ng kasuotan ng mga Viking at pinarangalan pa sa pamamagitan ng pagpapaupo sa tabi ng hari. Samantala, si Wulfric ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa bagong paborito ng lahat. Dahil sa mabilis na pag-angat ng bagong salta sa kanilang hanay, hinamon siya sa isang kakaibang laro na tinatawag na shields. Sa larong ito, ilang mandirigma ang pumupwesto ng parisukat at bumubuo ng daanan gamit ang kanilang mga kalasag. Kailangang umakyat ang kalahok sa ibabaw ng mga ito at maglakad habang binabalanse ang sarili. Hindi ito simpleng laro, kailangan ng lakas, liksi at tapang. Matapos ang ilang paikot-ikot at mahihirap na galaw, nadulas si Kanon at bumagsak sa ibabaw ni Boromir. Sa halip na magyabang, agad niya itong tinulungan na makatayo na naging simula ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Pagkatapos ng laro, umalis si Kanon sa bulwagan at nakasalubong si Freya. Nagpasalamat ito sa kanya dahil sa pagtulong sa kanyang ama sa kanilang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Kanon na hindi isang ordinaryong hayop ang umatake sa kanilang mga kababayan, kundi isang nilalang na tinatawag na Morrowind. Nagbigay rin siya ng babala na maaring bumalik ang halimaw anumang oras. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, biglang sumugod ang mga tauhan ni Gunnar at sinalakay ang nayon. Agad na sumiklab ang matinding labanan. Nagpalitan ng suntok at espada ang magkabilang panig at kapwa nakapatumba sina Kanon at Freya ng ilang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Hrothgar si Gunnar, isang dambuhala at mayabang na mandirigma. Napabagsak ni Gunnar si Hrothgar at muntik na itong patayin, ngunit sa huling sandali ay sumingit si Kanon upang pigilan siya. Habang naghahanda si Gunnar na gumanti, bigla siyang hinila ng kanyang mga tauhan palayo. Ipinaalala nilang talo na sila at kailangan ng umatras. Napilitan siyang sumama sa pag-urong, ngunit bago tuluyang umalis, ibinato niya ang paratang kay Hrothgar na ito ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang pamilya at mga kasama. Matapos ang matinding sagupaan, unti-unting sinubukan ng nayon na makabangon muli. Nakipag-usap si Kanon kay Freya at doon niya nalaman ng matagal ng hidwaan ng kanilang nayon at ng kalapit na pamayanan. Ayon sa kwento, ilang taon na ang nakalipas ay nagtipon-tipon ng mga nayon sa panawagan ng ama ni Wulfric upang magplano ng pagsalakay laban sa mga Pranses na mananakop. Dumating ang lahat maliban kay Gunnar, kaya ito ay itinuring na pagtataksil. Mula noon, nagkimkim ng galit ang batang si Wulfric. Sa panig naman ni Gunnar, inakala niyang ang kanyang nayon ang inatake bilang ganti sa nangyari. Kaya't parehong panig ay nagdala ng sama ng loob sa isa't isa. Samantala sa kagubatan sa labas ng nayon,
Naghahanda si Gunnar at ang kanyang mga tauhan para sa panibagong paglusob kay Wulfric. Pinaplano nila ang mabilisang pag-atake at biglaang pag-atras. Habang abala ang lahat, isa sa kanila ay lumayo sa tabi ng lawa upang umihi. Ngunit sa kanyang pag-iisa, bigla siyang sinunggaban ng isang nakatagong nilalang na tinatawag na Morrowind. Bagaman wala sana itong balak makialam, na-trigger ito sa ginawa ng lalaki. Dito na nagsimula ang pagkalito. Isa-isa nang bumagsak ang mga tauhan ni Gunnar. At inakala nilang sila ay inaatake ng puwersa ni Wulfric. Ngunit nang maglaon, hinarap ni Gunnar ang tunay na panganib, isang dambuhalang halimaw, nakahawig ng lobo, may mga latigong parang buntot na humahampas sa paligid. Sa takot na pagtanto nilang hindi ito karaniwang kaaway, kaya't nagtakbuhan sila pabalik sa nayon ni Hrothgar upang magtago. Nang makita ni Kanon si Gunnar na papalapit na tumatakbo, mabilis niyang binuksan ang tarangkahan ng nayon. Nagdulot ito ng gulo ng hinala sa mga tao at inakala nilang pinapasok niya ang kalaban. Habang handa na sanang tapusin ni Wulfric si Gunnar, biglang napansin nila ang mga kumikislap na asul na ilaw sa loob ng kagubatan. Ang mga bughaw na liwanag ay tila bumabalot sa isang tao, saka siya pinupunit hanggang sa magkalasog-lasog. Ilang sandali pa nagbago ang kulay ng mga ito at naging pula, at doon nasilayan ang nakakatakot na nilalang ang Morrowind bago ito mabilis na naglaho pabalik sa kagubatan. Dahil dito napatunayan sa lahat ng taga-nayon na tama ang babala ni Kanon. Kinagabihan nagtipon-tipon sila sa loob ng dakilang bulwagan upang pag-usapan kung paano haharapin ang banta. Ipinaliwanag ni Kanaan na wala silang laban kung sasalubungin nila ang nilalang sa bukas na lugar, kaya kailangan nilang gumamit ng panlilinlang. Kinaumagahan agad silang kumilos. Naghukay sila ng malalim na hukay malapit sa tarangkahan ng nayon at pinuno ito ng langis mula sa taba ng balyena na madaling magliyab. Naglagay sila ng mga patpat at tinabunan ito ng lupa hanggang magmukha. Itong isang payak na kubo upang hindi mahalata. Pagkatapos may handa ang bitag, naupo sina Freya at Kanaan upang kumain ng mainit na sabaw. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ibinunyag ni Kanaan ang isang mabigat na katotohanan. Inamin niyang matagal na niyang iniisip kung paano niya haharapin at pababagsakin ang Morrowind. Ngunit higit pa roon, isiniwalat niyang hindi siya mula sa karaniwang lahi. Ang kanyang mga kababayan ay naglalakbay sa kalawakan upang sakupin ang iba't ibang mundo. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang lupain ng mga Morrowind. Gamit ang makabagong sandata, winasak nila ang halos lahat ng nabubuhay roon. Ang mga nakaligtas ay isa-isang hinanap upang tuluyang mapasakamay nila ang buong planeta. Si Kanaan mismo ay kabilang sa puwersang iyon na nagsagawa ng malawakang paglipol. Bilang gantimpala, pinayagan siyang manirahan kasama ang kanyang pamilya sa nasakop na mundo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pananatili. Matapos ang pananakop, muli siyang ipinadala sa panibagong misyon, isang misyong naglayo sa kanya sa lahat ng kanyang hininga. Napag-alaman nila na may isang Morrowind na hindi napatay sa malawakang paglipol. Pinuksan ito ang kolonya ng kanyang lahi at saka nagtago sa loob ng ventilasyon ng isang sasakyang pangkalawakan. Ito rin ang mismong nilalang na ngayon ay nagdudulot ng matinding panganib sa nayon. Dahil dito, pinahirapan ni Kanon ang kanyang sarili sa pagsisisi. Ngunit pinakalma siya ni Freya at sinabing hindi niya dapat akuin ang lahat ng sisi. May pagkakataon pa siyang itama ang mga pagkakamali bilang pagpapalakas ng loob. Ipinahiram ni Freya ang kanilang pamanang espada para gamitin ni Kanon sa laban. Pagsapit ng gabi, binuksan ng mga mandirigma ang tarangkahan. Lumabas sina Wulfric at Kainan upang harapin ang anumang darating. Tahimik silang naghintay sa gitna ng dilim at mahinang pag-ulan ng niyebe. Dahil halos wala silang makita, naghagis si Kainan ng nagliliyab, nasulo sa gubat at doon nila napansing nasa mismong harapan na nila ang halimaw. Walang pag-aalinlangan, umatras sila pabalik sa nayon habang inaakit ang nilalang na sumunod. Dumaan sila sa kupong kanilang inihanda, maingat na tinatapakan ng mga nakatagong patpat sa lupa hanggang makalabas sa kabilang dulo. Sumunod ang halimaw at nahulog sa bitag na puno ng madaling magliyap na langis. Ilang sandali pa, pinaulanan ng mga mamamana ng nag-aapoy na palaso ang kubo na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Habang nagugulat ang lahat sa lakas ng pagsabog, may panibagong panganib na lumitaw, isang mas maliit na Morrowind ang biglang sumulpot. Mula sa balon sa loob ng nayon,
Sinubukan ni Freya at ng kanyang ama na hadlangan ito upang iligtas ang mga tao, ngunit malubhang nasugatan ang matandang pinuno. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumangon mula sa apoy ang unang halimaw. Mas mapangis at galit kaysa dati. Nagpa siya sina Wulfric at Canon na sabay itong salupungin. Ngunit hindi pa rin sila sapat para pigilan ito. Bigla nitong sinunggaban ang isang taganayon at mabilis na tumalon palayo. Muling naglaho sa kadiliman ng kagubatan pagsapit ng umaga. Nagpasya ang buong nayon na lumikas dahil sa pangamba na muling umatake ang halimaw. Kinausap ni Kainan si Wulfric na ngayon ay kinikilalang bagong pinuno at iginiit na kailangan nilang pagsamahin ang lakas upang tapusin ang banta. Pumili sila ng ilang piling mandirigma na sasama sa pagbaba sa balon, ang mismong dinaanan ng batang Morwen. Ngunit bago sila sumabak, naisip ni Kainan na gumawa muna ng mas matibay na sandata gamit ang kakaibang materyales. Dinala niya sina Freya at Wulfric sa lawa kung saan bumagsak ang kanyang sasakyang pangkalawakan upang kumuha ng mga bahagi nito. Sumisid si Kainan at agad niyang nakita ang mga labi ng sasakyan sa kailaliman. Kumuha siya ng isang malaking tipak ng metal mula sa kanyang pinanggalingan. Magaan, ngunit napakatibay at madaling hubugin. Ngunit pagangat niya, bumungad sa kanya ang sirang bangka. Si Wulfric ay wala sa ulirat at palutang-lutang sa kahoy. Samantalang si Freya ay nawawala. Dali-daling bumalik si Kainan sa nayon kasama si Wulfric. Ibinigay niya ang metal kay Boromir na ginamit ito upang makalikha ng isang bagong espada. Nang handa na ang lahat, bumaba ang grupo sa balon at nagulat silang napadpad sa malawak na lagusan ng mga kuweba sa ilalim ng lupa. Sa isang madilim na sulok ng kuweba, nagising si Freya at napagtantong napapalibutan siya ng mga bangkay, tila iyon ang pugad ng nilalang. Sa di kalayuan, nakita niya ang batang Morwen na kumakain ng labi ng isang biktima. Biglang tumingala ang nilalang, ngunit hindi siya ang tinutukan nito. Sa halip, tila may ibang presensya itong naramdaman. Ang presensya ng iba pang pumasok sa kanilang teritoryo. Sa kabilang bahagi ng kuweba, habang tahimik na sumusulong ang grupo ni Kanaan, biglang sumulpot ang batang Morwen. Walang pag-aalinlangan, sinalakay nito si Boromir at agad siyang napatay. Ngunit dahil sa dami ng mga mandirigma, napigilan nila ang nilalang at nagawa itong masugatan ng malubha. Hindi kalayuan, narinig ni Freya ang kaguluhan at agad niyang tinawag si Kanaan. Nakarating sa kanya ang sigaw, ngunit pati rin sa inang Morwen, na noon ay nagpapagaling pa mula sa mga sugat na tinamo sa pagsabog. Maya-maya nagtagpo sina Kanaan, Wulfric at Freya at nagmadali silang umalis sa kailaliman ng kuweba. Nakalabas sila sa isang talon sa gilid ng matarik na bangin. Sa loob ng kuweba, natagpuan ng inang Morwen ang bangkay ng kanyang anak na may bakas ng matinding laban. Ang tanawing iyon ang tuluyang nagpasiklab sa kanyang galit. Ilang sandali pa, habang sinusubukan ng natitirang grupo na makatakas, biglang sumugod ang inang Morrowind at inatake si Wulfric. Batid ng bagong pinuno na iyon na ang kanyang huling sandali, kaya buong tapang niyang hinarap ang halimaw. Walang humpay niyang tinaga ang mukha nito, kahit siya ay paulit-ulit na kinagat at sinaktan. Sa huli, hinagis ng halimaw ang walang buhay na katawan ni Wulfric papunta kay Kanaan, parang hamon na ipagpatuloy ang laban. Wala nang ibang mapupuntahan, kaya bumalik si Kanaan sa loob ng kuweba, hawak ang kanyang espada. Doon nagsimula ang isang mabangis na sagupaan. Napakabilis kumilos ng halimaw, biglang sumusugod at agad umaatras. Sa kabila nito, nagawa ni Kanaan na maputol ang isa sa mga galamay sa buntot nito. Habang tila malapit na siyang madurog ng nilalang, biglang dumating si Freya at sinalakay ang halimaw. Dahil dito nagkaroon si Kanaan ng pagkakataon, agad siyang sumugod. Sa huli, pareho silang nahulog palabas ng kuweba, malapit sa gilid ng talon. Kumapit ng mahigpit ang halimaw upang hindi tuluyang mahulog, at bumaon ang mga kuko nito sa kaliwang braso ni Kanaan na nakasabit pa sa gilid. Sa isang matalinong desisyon, hinugot ni Kanaan ang kanyang espada at pinutol ang kamay ng halimaw, dahilan upang tuluyan itong mahulog sa kailaliman. Matapos ang matinding labanan laban sa nilalang mula sa ibang mundo, nagpasya si K9 na manatili sa nayon ng mga Viking. Pinili niyang manirahan kasama si Freya, magsimula ng bagong buhay at kalaunan ay kinilala bilang bagong hari ng nayon.